Assalamualaikum mga beshi! So may nag-comment sa akin sa TikTok. Ang tanong niya ay kung kailan ba daw ako na-hired bilang housekeeping at kung ano ba yung preparasyon na ginawa ko sa bagahe ko nung pa-flight na ako. Pero bago yan, for the Hakut Award na naman ang beshi nyo sa mga oras na yan. Diniliver kasi itong in-order kong groceries sa online. Online na kasi ako nag-grocery mga beshi dahil hindi na ako masyadong lumalabas dahil ang goal ko ngayon ay makaipon ng 1 million. Cheers! Actually mga beshi, hindi pa ako nakasahod sa mga araw na yan pero nag-advance na akong mag-grocery. Wala na kasi talaga akong stock at wala na rin akong mabaong pagkain sa trabaho. Kaya naman napagdesisyonan kong mag-advance na lang mag-grocery. Sana all. Pero okay lang kasi mga ilang araw na lang din ay sasahod na rin ang person. So mabalik tayo sa question ni sister kung kailan ba daw ako na-hired at kung paano daw yung preparation na ginawa ko sa bagahe ko nung pa-flight na ako. So unahin natin yung kailan ba ako na-hired. Pero hindi specified yung question ni ate kung yung nasa Pilipinas ba ako nung interview or nung nandito na ako sa Riyadh. Way back September 20, 2023 ako noon na interview. At tamang-tama dahil kakauwi ko lang noon galing sa duty. Habang naghahanap kasi ako ng mga agency mga beshi ay nagtrabaho muna ako sa Pilipinas para at least ay meron akong income. And alhamdulillah dahil pagkakinabukasan ng interview ko ay nag-message sila sa akin na nakapasa ako sa interview. At magbibigay na lang daw sila ng schedule kung kailan ako magme-medical. But sad to say mga beshi ay pagka-December pa ako noon nakapag-medical. Naabutan ko kasi mga beshi ang bagong patakaran ng Pilipinas dito sa Saudi kaya natagalan talaga ang pagme-medical ko. So ang ginawa ko mga beshi ay nagtrabaho muna ako para makapag-ipon. At meron akong magastos kapag nasa Maynila na ako. Alam ko kasi mga beshi na hindi magiging madali ang buhay ko sa Maynila. Kaya pinaghandaan ko talaga itong pag-apply ko abroad. At nag-set talaga ako ng mga goals ko para naman hindi masayang yung kikitain ko dito sa Saudi. Unang abroad ko kasi mga beshi ay wala pa talaga sa isip ko kung ano yung mga dapat kong gawin sa kikitain ko o sa mga sasahurin ko. Fast forward March 2, 2023 ang araw ng aking flight. Mahigit 5 buwan din ako bago nakapag-flight papuntang Saudi. Nakakaloka, charis. And pagkarating nga namin dito sa Riyadh ay hindi naman kami agad-agad nakapagtrabaho. Alhamdulillah kasi mahigit 2 weeks kaming hindi nakapagtrabaho at nakapagpahinga talaga ang person. March 29, 2023 pa talaga kami nakapag-start ng duty. Kasi 6 days ay pinag-training muna nila kami bago nila kami isabak sa laban. Charis. So ang next naman ay yung ginawa kong preparasyon sa bagahe ko nung pa-flight na ako. So kapag pa-flight ka naman mga beshi, kasama na sa ticket mo yung 32 or 30 kilo doon sa bagahe mo. Plus yung 7 kilo na hand carry. Pero ang ginawa ko mga beshi ay super konti lang ng dala kong mga damit. Kung hindi ako nagkakamali ay mga nasa 10 pairs lang ng mga damit ang dinala ko. And kasama na doon yung panglabas. Ang dinamihan ko kasi talaga mga beshi ay ang groceries ko. Alam ko kasi na pagkatagalan ay makakaipon din ako ng maraming damit. Charis. And mas importante talaga yung pagkain pagkarating mo dito sa Saudi. Kasi hindi naman agad-agad ay ibibigay nila sa'yo yung food allowance mo para mag-grocery ka. Pero nasa sa inyo naman mga beshi kung ano yung mga dapat nyong gawin. And natanong din ni sister kung mahigpit ba daw talaga sila sa liquid or kailangan ba daw talaga ay 100 ml yung dala mong liquid. So based on my experience lang mga beshi ay mahigpit sila sa hand carry. So kailangan talaga yung hand carry mo kapag may liquid ito ay nasa 100 ml lang yung dami nung liquid na dadalhin nyo. At kung gusto mo naman kung nasa above 100 ml yung liquid na dadalhin mo ay i-check in mo na lang. Kasi sa pagkakaalam ko hindi naman sila masyadong mahigpit sa check in. Pero para sure ka ay ibalot mo yung item na dadalhin mo. Like for example marami kang dadalhin na shampoo mga nasa sobra 100 ml ay ibalot mo ito para sure ka. So kung may mga katanungan pa kayo mga beshi ay mag-comment down below. And sana ay ma-like at i-follow nyo itong aking Facebook page para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang mga beshi. Thank you sa panonood.